So, good morning guys! Today, papunta naman kami sa Bagsit River. So, ang aga pa nito, magsi 6 AM pa lang. And, pupunta muna kami sa market. Sasamahan kami ni Johnny para mag-almusal. And, bibili na din kami na pang-ulam para sa River Plus, papuntang San Felipe. Ang ganda ng palengke nila dito guys kasi ang linis. Tsaka kahit maliit lang, yung mga paninda, puro fresh. Wala kang makikitang frozen. Diba? Tas mura pa. And ang presko ng palengke nila kasi by the bay, diba? Beside the bay lang yung nila, palengke nila. So, nagpark muna kami ang naglakad kasi bibili muna si Johnny ng pandesal. And here, nag-order na kami ng pagkain namin. Nag-order ako ng food ko, yung goto. Tapos nag-order sila ng kanin at ulam. Syempre, morning routine, hindi mawawala ang kwentuhan habang kumakain. Ito yung binibigay ng way sa akin ako. Tama yan, tama yan. Kaya nga sabi ni Johnny. Ayan guys, meron signage ng Bagsit River dyan. Finalo lang namin yung instruction dyan, yung arrow papunta dyan sa looban. And then, nagtanong-tanong na lang kami sa mga lokal dyan kung iyan ba yung area papuntang Bagsit. And sinabi naman nila na dire-diretsuhin lang hanggang dulo. Let's go. Puno. Tapos mo na. Akin na yun. A little tip lang no guys. So since na-experience na namin pumunta sa Kids Koto, sa Koto Mine, sa Kids Pool, yung daan dito papunta sa Bagsit River is ayan o, nakikita nyo, medyo patag, sementado, compare doon na mabato-bato. Both naman sila worth it na puntahan guys, kasi para silang river. And, ang comparison ko sa kanilang dalawa, dito sa Bagsit River, yung tubig malamig, pero hindi malamig yung simoy ng hangin. Parang, alam mo yun, nababalance kapag nagsiswimming ka, hindi ka lalamigin. Doon naman sa Koto Mines, yung tubig, kahit malamig yung hangin, yung tubig, medyo mainit, parang hot spring ba? Ganon. And ang napansin ko dito, maraming kawayan. Bamboo yun. Yan. Ang presko lang din dito. And, syempre, dahil maaga din kami bumiyahe, hindi pa ganon katirik yung araw. Kasi nga, dalawang spot yung pupuntahan namin today. And yung biyahe lang namin dito from Barangay Bani, Zambales to Bagsit River is 45 minutes to 1 hour. Pero kung from Pampanga ka, siguro aabutin to ng, kung mabilis-bilis ka, 4 to 5 hours maybe, depende sa traffic. So, ito na guys. Nakikita ko na ang entrance ng Bagsit River. Ang daming tao. Kita nyo mga cottage dyan. 1,000 yan. Kahit alin dyan. So, 1,000 per cottage nila. Siyempre, kaming mga nagtitipid. Di kami magka-cottage kasi mga 2 to 3 hours na kami mag-stay dyan. And bumaba muna ako para magbayad ng entrance fee since di naman kami mag-a-avail ng cottage. Ang babayaran ko lang is yung entrance fee and yung parking fee. So 70 pesos yung entrance and then 10 pesos yung parking ng motor each. Nagbayad ako dyan ng 210 pesos plus 20, so 230 pesos. Sa aming tatlo na yan. DIAZ. Tapos, after nyo magbayad, tatatakan na kayo para naman makapasok na kayo sa loob. Nagparking muna si Girly dyan at saka si Kat.
At syempre hanap muna kami ng pwesto. Medyo malayo-layo yung lalakarin guys kasi dito sa bungad. Sabi niya dulo daw. Ayun o, diba? Nakikita niyo yung bungad pa lang. Pwede ka na mag-swim-swim dyan pero madami din magandang spot sa Ay, dulo. walang tubig dito sa kabila. So, dyan lang. May signal? Hindi ko pa tinignan kung may signal. Ang lamig ng tubig. Grabe ang lamig. Lamig ng tubig dito tulad doon. And iniwan muna namin si Case dun sa may parkingan. Hindi na namin inattempt na ipasok yung motor. Though pwede naman. Kaso baka kumulkul siya dyan. Kasi yan, daanan, puro tubig yan. Maliliit lang yung gulong ng motor namin. Kaysa magtulak, iniwan na lang namin. Yun nga lang, medyo malayo yung lalakarin ninyo. Pero, worth it naman. Ito yung una naming pwesto na nakita. Dito na lang sana sa gilid. Kaso medyo madumi yung tubig. So, while nag-aantay ako sa dalawa na bumalik para kunin yung mga gamit namin, kinakain ko muna yung kanilang mangga. And pala naglakad-lakad kami pa dulo. Ito medyo dulo na to ng pwesto from the parking. And nag-set up na sila ng mga gamit namin. And guys, ang lamig ng tubig. Again, hindi kami nag-rent ng cottage. So, dyan lang kami sa pinakagilid. May lilim naman dyan. Kasi may pine tree sa ilalim, sa ibabaw. Kaso nung medyo tanghali na, syempre yung araw lumilipat. Di mainit na. Tinabi na lang namin yung mga gamit namin doon sa lilim ng mga bato. And syempre dahil cookers ang ina nyo, ako na naman ang bahala sa pagluluto ng pagkain namin. So, ang ulam namin today is fresh na adobong pusit. Binili namin yon fresh doon sa Masinloc Market. And also, bumili din kami ng kalahating kilong fresh shrimp. So, iba-buttered shrimp ko yon while waiting yung dalawa kasi dahil nga sabi ko, malayong parkingan, yung bilihan doon pa sa pinaka-entrance, bumili sila ng soft drinks, water, and yellow. Tapos ako na bahala sa mga lulutuin. And you know what guys, what's funny here is, yung ginagayat kong sibuyas na yan. Nung patapos na 2 pirasong sibuyas na nga lang yan, at gagamitin ko sana yung lalagyan na yan para sa bawang. Diyos ko, sumabit po yung aking kuko. So dahil sumabit ang aking kuko, natapon ang aking sibuyas. Di wow. Neto na pala yung daladala naming mga cooking ware. Yan, nagsaing na ako ng kanin and, perfect. Unang salang, sunog agad. Buttered shrimp. And ang perfect talaga ng mga lutuan na nabili namin guys kasi maliliit lang sila, kasyang-kasya sa bag and madadala mo talaga anywhere, everywhere. So nag-set up lang kami ng paglulutuan dito sa gilid sa may batuhan. So tapos ko na yung kanin, nagluluto na ako ng ulam at ito na yung buttered shrimp. Sarap, diba? Pinagkasya ko talaga dyan yun. 200 pesos lang yan guys, diba? Ang mura. And, ayan, nagagayat din ako dyan ng kamatis. Gagamitin ko pang gisa sa adobong pusit and also ilalahok ko dun sa nabili kong seaweed. Lalagyan ko ng kamatis at sibuyas. Ay, namiga tayo. Slightly. Maliligo muna tayo, tapos mamaya Ko? tayo. Sarap wapangan kayong palintinag din. Tada! O, tapos na ako magluto, diba? O, meron kaming inihaw na bangus, pusit, shrimp, at ar-arusit. Diba? Para mag-order dyan sa restaurant. Ano ka dyan? So, mag-i-eat muna kami ng late lunch. And then after this, magsiswim-swim na kami. So, sabi ni Katkat, konti lang daw yung kakainin niya kasi nga busog pa siya kasi kumain kami kanina sa palengke. Pero tingnan nyo naman guys, halos maubos na namin yung kanin. Kasi nga naman ang sarap kong magluto, 'di ba? O, 'di ba? Nagbukas out.
oh. Kaya kukunin kita. 1. Nilulupok mo ha. Sure? 1, 2. Atakin mo ko na. Ay, kaluwat na. Hindi ko yung ano ko. 0.5 mo dyan. Naka 0.7. Careful ah, bato. Ay, madulas yung bato. Dito. Careful ah. Madulas. Ay, medyo malabi yung video ko kasi yun yung plastic ng cellphone pag nilulubog namin sa tubig. Ito, explore muna namin yung Bagsit River kasi doon sa pwesto namin medyo gitna yun. Tatry namin pumunta sa dulo kasi doon yung malakas yung agos and malinis yung tubig. So, try namin pumunta. Paano mo yung maakas ng anak? And nakahanap na kami ng second spot namin dito sa medyo dulo. Dito kasi running yung river. And ang sarap tumambay dyan kasi ang lamig ng tubig. Tapos umiiga kami sa mga bato-bato. And then yung tubig umaagos sa ulo namin. Ang sarap. Parang nice spa. Hair spa. Free hair spa. Tapos maririnig mo yung tunog ng river. Ang ganda. Yan! Yan! So, ayan, magto 2 PM na to ng hapon and ang presko talaga dito guys, ng lamig ng tubig. Hindi kayong lalamigin. Huwag ka naman maingay dyan! Continue mo. Going back mo. Going back to the Honolulu. Ayan, so medyo patapos na kami ditong magbabad. Kasi nga, may target pa kaming pupuntahan. Bababa pa kami from Palawig to San Felipe, Zambales. Kasi doon kami mag-overnight. Hahanap kami ng camping site.
Ang sarap lang guys yung magkwentuhan ganito, no, yung hindi mo isipin mo na yung trabaho mo, yung problema mo. Sobrang na-reset yung utak ko dito. And eto na nga. Oh, walang gulong. Dahil na flat, kailangan namin ipa ayos. Break time muna kami. Break time. Wapin niya rin, Nebe. Papagawa yung ano, plate. Ano? Second vulcanizing. Second vulcanizing, be. Kala ko, mapapaspasan na natin. 59 minutes na lang.